Pwede po, hindi naman po kailangan. Next po, si Sister Jane Adelino, isa pong Katoliko. Bali, ganito po yung katanungan ko. Nabasa niyo na po ba yung buong Biblia? Yung both Old saka New Testament? Oo naman. Talaga, nabasa niyo po. Bali, ayun, nabasa niyo. Gusto mo subukin? Hindi po. Baka gusto mo subukin. Hindi po, na-amaze lang po talaga ako na every time na may nagtatanong po sa inyo talaga pong may nakaakibat pong salita ng Diyos na galing po sa Biblia. Sabi, ito po yung pangalawang katanungan ko. Darating na naman po kasi yung Semana Santa. Tapos po, andyan po yung mga pasyon, yung mga Bali, ang pinagtataka ko lang po, paano po nasulat sa Biblia yung mga pangyayari na wala naman pong sino mga nakakarinig. Katulad po nung nakapako po si Kristo. Diba? 3 po sila. Nagbubulong kasi, nag-uusap-usap sila. Actually, ang lalayo po nun eh. Napanood ko po sa yung kay Mel Gibson po. Mali kasi napanood mo yun. Ay, ganun po. Sa Biblia kasi may nakakarinig. Opo. Kaya nga naisulat dahil may nakakarinig. Pakinggan mo sa unang Juan 1:3 hanggang 4. Yaong aming nakita at narinig ay siya rin naming ibinabalita sa inyo upang kayo naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin. Oo, at tayo ay may pakikisama sa Ama at sa kanyang anak na si Jesucristo. At ang mga bagay na ito ay aming isinusulat. So, ang isinulat nila, yung narinig nila sa nakita. Hindi naman maganda yung magsusulat ka na hindi mo naman nakita, hindi mo narinig. Sila nga ang saksi eh. Mga apostol saksi. Gis 39:40 ng gawa. Pakilagay sa screen. At mga saksi kami sa lahat ng mga bagay na ginawa niya sa lupain ng mga Hudyo. Napansin mo yun? Ulitin ko ulit ha. At mga saksi kami sa lahat ng mga bagay na ginawa niya sa lupain ng mga Hudyo. Na siya'y kanilang pinatay na ibinitin sa isang punong kahoy. Di ba yun ang nakasulat? Siya'y muling binuhay ng Diyos ng 3 araw at itinalagang mahayag. Hindi sa buong bayan, kundi sa mga saksing hinirang ng Diyos ng una, sa makatwidbagay sa amin na nagsikain at nagsiinom na kasalo niya pagkatapos na siya muling mabuhay sa mga patay. Di ba yun ang nakasulat, Pakita mo. Kaya saksi sila sa lahat ng ginawa niya. May mga saksi. Halimbawa, nung nakapako siya sa krus, lumayo si Maria Magdalena. Lumayo rin si Maria ang inan niya. Kasi kaya lumayo, lalaki si Kristo, hinubuan siya. Yun sa Katoliko kasi, meron siyang tapis na brief. Pero sa totoong pangyayari, inalis lahat ng kanyang saplot. Kaya lumayo yung iba. Pero may naiwan sa tabi ng krus. Kaya may nakarinig sa pag-uusap. Pakinggan sa Juan. Ang mga bagay niyang ito ay ginawa ng mga kawal. Tatapwat nakakatayo sa piling ng krus ni Jesus ang kanyang ina at ang kapatid ng kanyang ina na si Maria na asawa ni Cleopas at si Maria Magdalena. Nandun sa senaryo na yan, nandun yung 3 Maria eh. Doon sa piling ng krus mismo, Pero may pagkakataong umalis sila, nasa malayo sila. Pakinggan mo. Marcos 15:40. At mayroon din namang mga babae na nagsisitanaw mula sa malayo na sa mga yaoy nangaroroon kapwa si Maria Magdalena at si Mariang ina ni Santiago na bata at ni Jose at si Salome. Tamo, merong pagkakataon nandun sila sa piling ng krus, hindi pa hinuhubuan si Kristo, Pero nung hububuan, umalis yung mga babae. Kaya dito, nakatanaw silang mula sa malayo. Kaya lahat ng nangyari sa krus, may nakakasaksi. Hindi naman lumubay si San Juan. Si Juan kasi, nung mamamatay na siya, di ba, ipinagbibili ni Kristo. Basahin natin. Juan 19:26. Pagkakita nga ni Jesus sa kanyang ina at sa nakatayong alagad na kanyang iniibig, ay sinabi niya sa kanyang ina, Babae, narito ang iyong anak. Tuloy.
Nang magkagayoy, sinabi niya sa alagad, narito ang iyong ina. Tamo, di andun si Juan. Ngayon, nung bandang huli, umalis yung mga babae, understandably, hindi umalis pati si Juan kasi dapat binanggit na nakatayo sa malayo si Juan. Hindi naman binanggit eh. Kaya, alam mo, ang Biblia kasi, ginagamitan din niya ng logic at saka nung logical deduction. Pagka ini-specify, makikita mo na bakit kaya kailangan makatanaw sila sa malayo, yung ina ni Jesus. Ba't hindi siya nagpilmi dun sa may krus? Kasi ang sabi dun sa Ebreo, At saka nahiwalay sa Diyos, ay di maaaring baguhin silang muli sa pagsisisi. sapagkat Yamang kanilang ipinapakong muli sa ganang kanilang sarili ang anak ng Diyos. At inilalagay na muli siya sa hayag na kahihiyan. nilagay siya sa hayag na kahiyan eh. Bare, inalis lahat ng damit niya. Kaya maintindihan mo na lalayo talaga yung mga babae. Pero yung lalaki, hindi kailangan mo. Yung po yung yung nakapako po siya, di ba? Mataas po kasi yung poste po talaga yun eh. Tapos po, nag-usap po sila nung, si Barabas po ba yun? Tatlo po sila. Si Dimas, yung sabi ng Katoliko, yung nagbalik loob, Opo. o anong ano. Yun po, yung talagang paano pong narinig yung ng mga nasa baba. Ay, hindi. Malapit lang yun. Malapit lang. Slightly elevated. Hindi ka naman gagawa ng cross na andun yung taas sa tao. Ang hirap itayo nun, ano? Slightly elevated lang yun sa lupa. Maririnig yun. Ano yan eh? Discern na, ano yun? Audible yun. Audible. Maririnig yun. Talaga. Kaya nga nasulat, narinig eh. Di ba sabi, ang aming nakita, ang aming narinig, sinusulat namin, saksi kami sa lahat ng bagay na nangyari sa kanya. Yun lang po, maraming salamat po. Ito, Sister Lolita Bartolo, isa pong Katoliko. Itatanong ko lang ho kung pwede ho magpadoktrina yung wala pa hong gaanong nalalaman sa Bible po. pwede po, hindi naman po kailangan kabisado nyo Bible para kayo doktrinahan. Actually, yung pong pagpapadoktrina, dun nyo nga malalaman yung nasa Bible. Pwede po isa. Sige po. Paano po ang tamang pagdadasal ho? Ayun, yun ang unang-unang gabing maririnig nyo sa doktrina. Kaya po, pag nagpa-doktrina kayo, yun ang unang-una pong leksyon. Kasi sa doktrina po may pananalangin. Hihingi tayo ng tulong sa Diyos pag-aaral ng kanyang doktrina. Kaya kung may pananalangin yung doktrina, unang-unang paksa po yung tungkol sa panalangin. Pero bibigyan ko po kayo ng kumbaga, parang bird's eye view ng pananalangin. Sa 4:6 ng Filipos, pakibasa. Huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Ang panalangin po, pagsasabi ng kahilingan sa Diyos. Huwag ang wika kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay, sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat, ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. So ang panalangin, paghiling sa Diyos, hindi kwento. Sa Katoliko, ang ginagawa natin, panalangin, nagkukwento tayo. At ang nakakainis, ang kwento natin, parang ang kinukwentuhan natin, bingi. Dahil inuulit-ulit natin eh. Ginoong Maria, punong-puno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos sumasayukot kang pinagpala sa babae at pinagpala naman ang anak mong si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami makasalanan at kung kami mamamatay, amen. Ginoong Maria, punong-puno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos Ginoong Maria. Biro mo yun? At saka masama ang biro mo si Maria, babae, tatawagin mo Ginoo.